Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating storya ngayon, napakahirap nga gawin dahil hinayang na hiyang ako sa naging lalaking biktima. Mataas sana at napakalaki ng potensyal ng bilyonaryo na ito sa India. Pero sa isang iglap, ang buhay na napaka-perfect na sana para sa lalaking ito ay maglalahong parang bula dahil lamang sa isang babae. Isang dalagang pasaway at sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. Upang simulan ang ating storya ngayon, kilalanin natin ang babae na si Sia Goyal o tawagin na lang nating Jenna, 20 years old. Siya ay nagmula sa India at ang kanyang mga magulang ay sina Paravin at Punja na parehong mga negosyante. Ang pamilya Goyal ay nagmamay-ari ng dry foods at masala trading business. Isang malaking biyaya nga ang pagdating ni Jenna sa buhay ng kanyang mga magulang. Matagal na kasi nilang ipinagdadasal na magkaroon sila ng anak. Pero bago iyon, nag-ampun na nga sila ng isang anak na lalaki. Napakasaya nga ng magulang ni Jenna nang siya ay dumating sa kanilang buhay. Ingat na ingat ang mag-asawa sa pagpapalaki kay Jenna at naglaan ng malaking pera para sa magandang kinabukasan ng dalaga. Ngunit ayon kay Punja, walang interes si Jenna sa pag-aaral at hindi nakapasa sa final year assessment exam na magdidigta sana kung saan siya mag-aaral ng kolehiyo. Gumastos nga ang mga magulang niya para matutoran ang babae, ngunit hindi talaga gusto ni Jenna na mag-aral. At dahil nabigo na makapasok sa kolehiyo, kumuha na lamang si Jenna ng short course sa culinary arts. Matapos iyon, nagtayo na ang dalaga ng sarili niyang baking business. Gumagawa nga si Jenna ng homemade pastries na kanyang itinitinda. Buo naman ang suporta kay Jenna ng kanyang pamilya. Masayahin, masunurin pero malihim na babae. Ganyan ilarawan si Jenna ng kanyang mga magulang at kuya. Hindi mahilig makipagkaibigan si Jenna sa kanyang mga kaedad, ngunit mahilig sa pag-aayos at fashion ang dalaga. Bukod doon, madalas ding subukan ni Jenna ang iba't ibang physical activities tulad ng trekking. At taong 2026, nang nabasa nga ng mga magulang ni Jenna ang anunsyo tungkol sa isang pamilyang naghahanap ng dalagang ipapakasal sa kanilang anak. Kilala ng mga magulang ni Jenna ang pamilya na ito dahil kaibigan nila ang mga ito. At ito nga ay ang pamilya Argawal na nagmamay-ari ng malaking mga kumpanya. Sa India, usong-uso nga ang arranged marriage. Agad ngang nakipagkita sina Paravin at Punja kina Vishal at Paki upang pag-usapan ang kanilang mga anak at nang maayos nga nila ang arranged marriage. Ang lalaki nga na naghahanap ng mapapangasawa ay kinilalang Sekitan Argawal, 26 years old o tawagin na lang nating Kenneth. Ang kanyang mga magulang nga ay sina Vishal at Paki. Ang binata ay mayroong isang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Kabilang nga ang pamilya Argawal sa mga prominenteng upper class na angkan sa India. Ang ama niya na si Vishal ay isang maimpluwensyang real estate figure at CEO ng Success Group. Ang malaking negosyo ng kanilang pamilya ay tungkol nga sa mga property development at industrial warehousing. Ang ina naman ni Kenneth na si Paki ang naging lakas at sandigan ng buong pamilya na nag-aalaga sa kanilang lahat. Matalino, mabait at may mabuting puso. Ganyan ilarawan si Kenneth ng kanyang pamilya. Malapit nga ang pamilya ni Kenneth sa isa't isa at punong-puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Nagbibinata noon si Kenneth nang ipaalam sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang mga negosyo. Kaya naman habang lumalaki ang binata, ang interes niya ay umiikot lamang sa kung paano niya patatakbuhin ang kanilang kumpanya kapag siya ang humawak na nito. Siya ay nakapagtapos nga ng Bachelor of Business Administration Supply Chain Management sa isang prestihiyosong university. Pagkatapos ay pansamantalang nanirahan sa Amerika ang binata upang mag-aral. Taong 2023 naman nang nakapagtapos siya ng pag-aaral mula Amerika at bumalik sa India upang magtrabaho sa malalaking korporasyon sa India. Matapos makuha ang mga ilang experience sa iba't ibang kumpanya at mahasa ang kanyang pagiging competitive, nagsimula na siya magtrabaho sa kumpanya ng kanyang pamilya. Si Kenneth ang nagsilbing board director at chief marketing officer ng Success Group, na ang halaga nga ay 4.5 billion pesos. Pinangunahan nga ni Kenneth ang maraming malalaking real estate projects. Habang nagtatrabaho, nag-focus si Kenneth sa corporate innovation
at sustainable construction. Ang pangarap nga ng lalaki para sa kanilang kumpanya ay maging eco-friendly sa mga susunod na taon. Nakita nga ng ama ni Kenneth na si Vishal ang potensyal ng kanyang anak sa pamumuno. Sa tulong din ni Vishal, mas nahubog si Kenneth na maging isang magaling na negosyante. Ayon pa kay Vishal, malapit si Kenneth sa kanilang mga tauhan at nakita niyang may puso ang lalaki sa kanilang mga trabahador. At nang pumasok nga ang taong 2026, nagdesisyon na ang pamilya ni Kenneth na maghanap ng babaeng mapapangasawa o mas kilala nga bilang arranged marriage. Ang arranged marriage nga ay uri ng kasal kung saan ang pagpili ng mapapangasawa ay pinagpapasyahan ng mga magulang, kapamilya o matchmaker sa halip na ang mismong magkasintahan ang pumili para sa isa't isa dahil mahal nila ang isa't isa. Ilang tao nga ang kinausap ng mga magulang ni Kenneth hanggang sa nakausap nga nila ang isang pamilya na kilala nila noon pa. Ang pamilya nga na ito ay ang Goyal family. Sina Vishal at Paki ay nakipagkita nga kina Praveen at Punja upang ipagkasundo si Kenneth sa kanilang anak na babae bilang mapapangasawa. At dahil parehong negosyante at pareho din ang kanilang estado sa buhay, nagkasundo nga ang dalawang pamilya na ipakasal sina Kenneth at Jenna. Kalaunan, nagkita na nga sina Kenneth at Jenna ng personal at ipinaalam na din sa kanila ang tungkol sa arranged marriage na magaganap. Maayos naman ang unang pagsasama ng dalawa at nagkasundo naman sila sa maraming bagay. Ilang beses pa ngang nagkita sina Jenna at Kenneth maging ang kani-kanilang mga pamilya. Silang dalawa nga ay tinanong ng kanilang mga magulang kung bayag ba sila tungkol sa arranged marriage. Wala namang alinlangan ang dalawa kahit pinagkasundo na sila ng kanilang mga magulang sa isa't isa. Lalo na at ito nga ay isang tila kultura. Ilang beses at paulit-ulit nga na tinanong ni Punja ang kanyang anak na si Jenna kung wala ba siyang kasintahan o nagugusto ang ibang lalaki. Sumagot naman si Jenna na wala at sinabing handa siyang ikasal sa lalaking napili ng kanyang mga magulang. Sinabi pa nga ni Jenna na meron din daw umano siyang nararamdaman para sa lalaki. Tila na love at first sight naman si Kenneth kay Jenna kaya unti-unti na ding nahulog ang loob ng lalaki sa babaeng kanyang pakakasalan at nagkaroon nga sila ng relasyon. Matapos ang ilang araw, nag-propose na si Kenneth kay Jenna at sumagot naman ng oo ang babae. Masaya nga ang bawat pamilya na walang problema kahit arranged marriage pa ang mangyayari kina Kenneth at Jenna. Sa mga social media posts nga ni Jenna tungkol sa relasyon niya kay Kenneth, napaka-sweet nila at ramdam na ramdam ang kanilang pagmamahalan. Sina Kenneth at Jenna nga ay madalas na mag-date sa labas ang mas kilalanin ang isa't isa. Napaka-aktibo din ni Jenna sa pagtulong sa wedding preparations. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng party para sa pag-aanunsyo ng kanilang pag-iisang dibdib na magaganap nga sa November 2026. Napakagarbo ng pinaplanong kasal para sa dalawa. Inimbitahan na din ng kani-kanilang pamilya ang iba't iba nilang mga kamag-anak sa iba't ibang panig ng India. Ito nga ay big wedding. Maging ang mga business partner na din ng bawat pamilya ay pinadalhan na din ng mga imbitasyon sa kasal. Sinabi nga ni Jenna na gusto niyang maala fairy tale ang dream wedding na kasal nila ni Kenneth. Nangako naman ang mga magulang ni Kenneth na susundin nila ang lahat ng gusto ng bride. Sa kabuuan, ang budget nga para sa kasal na Kenneth at Jenna ay humigit kumulang 10 milyong piso. Kalaunan, unti-unti na ngang napamahal si Kenneth sa kanyang fiancé na si Jenna at talagang nag-e-effort siya upang mapasaya ang dalaga. Ayon sa mga report, madalas padalhan ng regalo ni Kenneth si Jenna tulad ng paboritong bulaklak ng babae. Bukod doon, palagi ding sinusurpresa ni Kenneth si Jenna ng dinner sa iba't ibang mga mamahaling restaurant. At dahil tiwala na si Kenneth kay Jenna, binigyan niya ang kanyang fiancé ng 1.5 million pesos para panggastos nito para sa kanilang gaganaping kasal. At nang sumapit na nga ang June 2026, nagsimula na si Kenneth ng countdown para sa nalalapit na birthday ng kanyang magiging misis. June 2, 2026, may pre-wedding trip dapat kina Kenneth at Jenna papunta sa Indonesia. Excited noon si Kenneth dahil hindi pa siya nakakarating ng Indonesia. Ngunit isang araw bago ang kanilang flight, nagulat na lamang si Kenneth na nawawala ang kanyang passport. Dahil dito, hindi natuloy ang pag-alis nilang dalawa. Matapos maudlot ang bakasyon, unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang magandang relasyon ng mag-fiancé. Nagsimula nang magreklamo si Kenneth sa kanyang ama dahil nagkakaroon na sila ng away ni Jenna dahil sa mga maliliit na bagay.
Bukod doon, napansin din ni Kenneth na palaging nasa kanyang cellphone si Jenna kahit magkasama silang dalawa. Sa tuwing tinatanong naman ni Kenneth si Jenna kung sino ang kanyang kausap, sinasabi lamang ng dalaga na kaibigan lamang niya ang ka-chat o ka-video call. At dahil nga sa mga ito, unti-unti nang nagkaroon ng pagdududa si Kenneth kay Jenna. Tinanong niya ang kanyang mga magulang kung nagsagawa ba sila ng background check sa pamilya ni Jenna. Sinabi naman ng ama ni Kenneth na nagsagawa nga sila ng background check at nagtitiwala siya sa pamilya ni Jenna. At June 14, 2026, niyaya na nga ni Jenna si Kenneth na bumisita sa Lohagard Fort na isang historical at mataas na fortress. Pinilit ni Jenna si Kenneth dahil mahilig daw talaga siyang mag-trekking dati pa. At dahil mahal na lalaki ang kanyang mapapangasawa, pumayag siya sa kagustuhan ni Jenna kahit hindi siya sanay sa mga ganong klaseng aktibidad. Habang naglalakad sa matarik na bahagi ang dalawa, bigla na lamang nahulog ang lalaki sa bangin. Mabuti na lamang at may nahawakan na mga halaman si Kenneth at may iba pang turista na nagligtas sa kanya. Nagtamo nga ng sugat ang lalaki pero ang pinagtaka ni Kenneth, paano siya nahulog? Ang hindi nakita ni Kenneth, tinulak pala umano siya ng kanyang fiancé na si Jenna. Inamin naman ni Jenna sa lahat na tinulak nga niya si Kenneth pero iginiit ng dalaga na aksidente lamang ang lahat. At ayon kay Jenna, may nakita siyang ahas at sa kanyang takot, bigla na lamang siyang nagpumiglas hanggang sa naitulak na niya si Kenneth nang hindi sinasadya. Naniwala naman ang lahat at humingi ng tawad si Jenna sa kanyang fiancé. Tinanggap naman ni Kenneth ang paumanhin at sinabi sa kanyang mga magulang na itutuloy pa din nila ang kasal. At bilang parte ng nalalapit na kaarawan ni Jenna, isang party nga ang plinano ni Kenneth para sa kanyang fiancé at sinorpresa ito. Ngunit ang hindi alam ni Kenneth, mayroon ding sorpresa si Jenna sa kanya. June 17, niyaya muli ni Jenna si Kenneth sa Lohagard Fort kung saan una na siyang muntikang mahulog at sinabi nga ni Jenna kay Kenneth na yun sana ang maging regalo ni Kenneth para sa kanya. Ang magpunta muli sila sa lugar na ito. At dahil may tiwala ang lalaki sa kanyang fiancé, pumayag si Kenneth. At June 18 ng hapon, umalis na nga sina Kenneth at Jenna papunta sa Lohagard Fort. Ang mag-fiancé ay nag-trek papunta sa pinakamataas ng parte na fort na 350 hanggang 400 foot ang lalim mula sa ibaba. Pinapwesto nga ni Jenna si Kenneth sa gilid ng bangin. Kinuha ang kanyang cellphone at sinabing pipicturean umano niya ang lalaki. Sumunod naman si Kenneth at tumayo sa gilid. Patapos ang picture, bigla na lamang tumingin sa bangin si Kenneth at makalipas ang ilang minuto, bigla na lamang siyang nahulog. Hindi tulad ng una, nagtuloy-tuloy pababa ang negosyante. At makalipas ang ilang minuto, tsaka pa lamang sumigaw at humingi ng tulong ang fiancé ng lalaki na si Jenna. At dahil sa lalim ng bangin, umabot pa ng ilang minuto bago nakarating sa mga kawani ng fort ang sinapit ni Kenneth. Agad naman silang tumawag ng ambulansya at pulis upang hanapin kung saan nahulog ang lalaki. At paglipas nga ng 2 oras tsaka pa lamang natagpuan si Kenneth. Sinubukan siyang bigyan ng first aid ngunit idineklara na siyang wala ng buhay. Agad namang kinontak ni Jenna ang pamilya ni Kenneth gamit ang cellphone ng lalaki upang sabihin ang aksidenteng nangyari. Hindi nga makapaniwala ang buong pamilya ni Kenneth na ito ay wala na. Sinabi nga ni Jenna sa mga pulis na pinicturan niya noon si Kenneth nang bigla na lamang umanong nadulas ang lalaki. Umiiyak pa noon si Jenna at sinasabing napakasakit para sa kanya na nasaksihan niya ang pagkawala ng kanyang mapapangasawa. Naniniwala naman ang lahat sa mga pahayag ni Jenna, maliban na lamang sa babaeng kapatid ni Kenneth na si Ann. Tingin ni Ann, nagsisinungaling si Jenna at hindi talaga nahulog sa bangin si Kenneth at dahil dito nagtungo siya sa mga pulis upang i-report ang kanyang mga hinala. At June 19 na nagsimulang maghinala ang mga pulis dahil sa mga anomalya sa istruktura sa lugar na pinagbaksakan ni Kenneth. At dahil din sa hinala ni Ann, inimbestigahan ng mga pulis si Jenna. Ilang beses nilang tinanong ang babae pero iba-iba ang bersyon ng kanyang mga kwento. Inimbestigahan din ng mga pulis ang cellphone ni Jenna at Kenneth. Dito na natagpuan sa mga cellphone ang mga deleted chat ni Jenna na kausap ang isang lalaki. Bukod doon, may 2,000 call log si Jenna sa kaparehong numero ng lalaki. Ang lalaki na laging kausap ni Jenna ay kinilalang si Chatan o tawagin nating Nico, 25 years old. Si Chatan Chanderi ay kaibigan ng kuya ni Jenna at kalaunan ay nagkakilala nga sila ni Jenna.
At ang hindi alam ng pamilya ni Jenna, may relasyon pala si Nico at Jenna noong taong pang 2025. Ibig sabihin, kasintahan ni Jenna si Nico habang siya ay na-engage na kay Kenneth. Sa pag-uusap nga ni na Jenna at Nico sa chat noong June 16, nakita sila at nag-practice umano kung paano itutulak ni Jenna si Kenneth. Nang sumunod na araw, makikita naman sa CCTV sa Nico at Jenna na pumasok sa isang coffee shop. Makikita na umorder pa ng kanilang inumin si Nico. Tumagal ng ilang minuto ang pag-uusap nga ni na Jenna at Nico. Na-recover din ng mga pulis ang search history ni Jenna sa kanyang cellphone. Sa kanyang Google search, inalam niya nga kung pinahihirapan ba ng mga pulis ang babaeng nakukulong sa kulungan at nag-research ng mga paraan paano pumaslang ng isang tao. Dito na mas lumakas ang hinala ng mga pulis laban kay Jenna. At June 23, 2026, nang tuluyan ng inaresto ng mga pulis sina Jenna at Nico. Nagulat nga ang mga pamilya ni na Jenna at Kenneth matapos ideklarang suspect ang babae. Labis ang paghihinagpis at hindi makapaniwala ang mga magulang ni Kenneth dahil sa nangyari. At dahil sa trahedyang ito, nagsagawa nga ng rally ang pamilya ni Kenneth upang manawagan ng hustisya. At isa sa nalulungkot nga sa pangyayaring ito ay ang lolo ni Kenneth. Sa kasamang palad, binawian ng buhay ang matandang lalaki ilang araw matapos mamatay ng kanyang apo dahil sa matinding lungkot. Sa investigasyon, isang larawan nga mula sa CCTV ang nakuha ng mga otoridad. Sa larawan na ito, makikita nga sina Kenneth at Jenna habang nakatayo malapit sa hagdan sa fort. Nasa hagdan naman noon ang isang lalaking nakasuot ng hoodie na jacket. Ang lalaki na ito ay pinaniniwalaang si Nico. Matapos makalap nga ang lahat ng mga ebidensya, inanunsyo na nga ng mga pulis sa publiko ang buong detalye ng krimen. Ayon sa kanila, pinagplanuhan nga ni Nico at Jenna ang pagtulak kay Kenneth. Ang lalaki na nakunan sa CCTV ay walang iba nga kundi si Nico na kasabwat ni Jenna. Ibinunyag din ng mga pulis na kasintahan pala ni Nico si Jenna. At teorya nga ng mga otoridad, nagpapanggap lamang si Jenna na gusto niyang ikasal kay Kenneth. Dahil kung hindi nga matutuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, kukutein ang kanyang buong pamilya. Galit na galit nga ang pamilya ni Kenneth nang lumabas ang katotohanan. At ay nga sa ama ng biktima, kung ayaw pala ni Jenna na magpakasal, sana sinabi na lamang niya at sana hindi na humantong sa pagkamatay ni Kenneth. Kinasuhan nga sina Jenna at Nico ng murder at sila ay kinulong. Nag-viral nga si Jenna dahil sa nakunan siya ng media na nagbabad finger habang siya ay dinadala ng mga pulis sa kulungan. Sa interogasyon nga ng mga pulis kay Jenna, inamin niyang itinulak nga ng kanyang kasintahan si Nico na si Kenneth sa bangin at matagal na nila itong pinagplanuhan. Ayon pa sa suspect, mas madali daw kasing paslangin si Kenneth kaysa umamin sa kanyang mga magulang na ayaw niyang ikasal pa sa biktima. Kung umayon daw kay Jenna ang lahat at lumabas na aksidente ang pagkamatay ni Kenneth, posible daw siyang hindi i-pressure ng kanyang pamilya na magpakasal, masaya nga ang magiging relasyon nila ni Nico. Dagdag pa ni Jenna, ayaw daw talaga niya kay Kenneth dahil panot ito at pautal-utal umanong magsalita. Sa kabilang banda naman, itinuro naman ni Nico si Jenna na siyang tumulak kay Kenneth. Ayon naman sa mga magulang ng suspect na si Jenna, kung sakasakaling mapatunayan ang kanilang anak na ito nga ang pumatay kay Kenneth, pumapayag silang ihulog din sa napakataas na bangin si Jenna bilang kanyang parusa. At base sa batas, kapag napatunayan si Nico at Jenna na sila ay guilty, maaari silang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay. Nakakapanghinayang ang storyang ito dahil isang inosenteng lalaki ang nawala ng buhay dahil sa kasinungalingan ng isang babae. Bukod doon, sa tingin nyo, bakit kaya hindi na lamang inamin ni Jenna na siya pala ay may kasintahan at ayaw niyang magpakasal sa lalaki? Kung tutuusin, sayang dahil isa nga ang pamilya ng lalaki sa pinakamayamang pamilya sa India. Kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba sa arranged marriage? Lalo na at nalaman mong napakayaman ng iyong mapapangasawa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!